Upang Hilonggo, Please subscribe and like. and Ayan, magandang araw po no, sa lahat nating mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po. So ito po ang reaction video na ito mga kababayan ay tungkol po ito sa mga matatapang na vlogger. No? Matatapang na vlogger lang pag sa media, pag pinatawag pala ng Kongreso, ng TRICOM, ay bahag din pala ang mga buntot nila mga kababayan. Nangihingi din pala ng sakluro sa Supreme Court. Diba? Ang tatapang nila sa kanilang mga vlog, diba? Oh, bakit hindi nila harapin? Dahil pinatawag sila ng TRICOM at doon nila mapakita na talagang totoo ang kanilang mga akusasyon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Buti pa nga po ang kakamping vlogger na si Bunyog. Di ba? Matapang na hinarap si Marcoleta. No? Si Marcoleta pa mga kababayan, ipakontempt niya pa sana si Kabunyog dahil gusto niyang humingi ng tawad si Kabunyog sa kanya. Si Kabunyog po, alam niya, wala siyang ginawang mali. Oh, gusto niya nga ipakontempt mga kababayan eh. Dahil hindi daw humingi ng sure si Kabunyog. Si Kabunyog mga kababayan eh, abogado din yan. Oh, sabi nga ni Kabunyog, nagtitimpilan daw siya doon. Kasi alam niya, mga kababayan, lungga nila yon, di ba? Pag magtapang-tapangan ka doon, yari ka. Oh, di ba? Kaya doon, inira na tinira, akala niya siguro, mga kababayan, makaya niya si Bunyog, no? Oh. So may paliwanag naman doon, maliwanag naman ho, sinabi ni Kabunyog doon mga kababayan. Diba? Kung napanood niyo po yung kanyang vlog. So hindi ko kasi na-record yun, gusto ko sana i-share sa inyo, pero pinanood ko yun mga kababayan. No? Kita natin doon kung paano po no? Nilabanan ni Kabunyog si Marcoleta at gusto nga sa ipakontempt ni Marcoleta mga kababayan. Oh. Pero wala eh, walang pumanig sa kanya eh. Kasi hindi siya part ng Tri-Committee. Oh, kasi hindi pwede mag-contempt ang hindi parte ng committee mga kababayan. O hindi sa parte ng TRICOM. Pero nandun siya. Oh. Pero believe ako kay Senador Mark Gamboa, ang ating senador na vlogger, at siyempre kay Kabunyog na talagang matapang na humarap doon. Oh, asan na yung mga matatapang-tapang diyan ng mga didilis diyan ng mga vlogger eh. Sabi di ba? Oh, di ba nagtapang-tapangan pa sila na meron pa nag-post doon na sabi daw niya, gusto niya daw makaharap na si Dan Fernandez at si Kong Barbers. Tapos, yun lang pala, hindi din pala dadalo. Sa Supreme Court pala pumunta. Nagpadala pa ng excuse letter. Pero sa susunod, yari na kayo. Baka makontent kayo. O ayan, kala nyo kaya kayong saluin ng Supreme Court? Kasi alam nyo, kung talagang yan yung mga sinasabi ninyo, may matibay kayong ebidensya dyan sa mga sinasabi ninyo at binabato ninyo ngayon sa mga sinisiraan ninyo sa gobyerno, kung mayroon kayong matibay na ebidensya, aba, ba't kayo natatakot na humarap? Lalo ka na, real talker. Rosalinda, lalo ka na. Oh, bakit hindi mo harapin? Diba, tapang-tapang mo pag nagsasalita ka din sa vlog mo, diba? Kung makapagsalita ka sa ating Pangulo, kung ganun-ganun na lang, diba? Ba't hindi mo ipakita sa taong bayan na ang tapang mo? At totoo yung mga sinasabi mo at akusasyon mo sa ating presidente, diba? Oh, yung mga fake news nyo kasi na inilabas ng ninyo na ano yun na ano yun AI video, 'di ba? Oh, 'di ba? Oh, isa na 'yon. Oh, lahat kayo nag-content noon. Kaya lahat 'yon, may screenshot 'yon sa camera. Kaya 'yon ang una-una itatanong sa inyo. 'Di ba? Ngayon, punta kayo sa Supreme Court, hingi din pala kayo ng ano, ng tulong. Kaya akala ko ba, ang tatapang-tapang ninyo. Kung makapagmura nga kayo sa presidente, ganun-ganun na lang eh. Diba? Tama lang yun. Kasi sinisiraan nyo na ang gobyerno. Sinisira nyo ang reputasyon ng gobyerno. Diba? O, kung ano-ano ang binabato nyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos eh. Buti pa nga, mabait pa nga ating Pangulo eh. Alam nyo sa lahat ating mga viewers, diyan nyo mapakita. No? Diyan nyo malalaman sa Quadcom, sa TRICOM, kung dumating sila. Kasi kung totoo talaga yung mga sinasabi nila, diba? Meron silang ebidensya na ipapakita na, totoo yan. Ito po yung punuan namin na ebidensya, yung mga pinagsasabi namin. Diba? O, diyan yung makikita kung totoo yung sinabi nila o hindi. Kasi patutunayan nila dun sa TRICOM, yung kanilang mga binlog. Tayo mga kababayan, ayan may pinapakita ko sa screen. Yan po, mga kababayan, yung ating binablog. Talaga meron akong ipinapakita dyan sa vlog ko. Hindi tayo fake news katulad nila. Na mahilig sila gumawa ng fake news. Yung binabalita ko din sa inyo, binabalita din doon sa TV, mga media, mga vlogger, sinishare ko lang ho dito mga kababayan. Sila kasi mahilig gumawa ng kwento eh. Di ba? Mahilig. Yun nga lang yung pin na ibinigay sa ating Pangulo.
Pinake news nila yun eh. Sinabi nilang na ano daw, droga daw yun. Di ba? Oh. May screenshot din yun. Isa din yun sa mga hawak ngayon na ibabato sa inyo. Oh, ngayon, sabi nila mga kababayan, eto. Yan kasi sila, yan, nakikita nyo yan. Nung Martes, pumunta sila ng Supreme Court. Hindi sila dumulog dun sa imbitasyon ng Kongreso, ng TRICOM. Imbitasyon ng TRICOM mga kababayan. Oh, ayan sila. Yan, oh. Itingtagumpay pa. Oh. Itingnan natin sa susunod na hearing kung ganun pa rin. Ito yun, ito yun isa sa mga thumbnail ng mga DDS vlogger, mga kababayan na yun. Eto na, mga vloggers susugod sa Supreme Court para humingi ng tulong. Ayan mga kababayan, tingnan nyo yan. Yan yung thumbnail ng mga DDS, mga kababayan, nung nag-live sila dun sa Supreme Court. Eto na daw, eto na, mga vloggers susugod na sa Supreme Court para humingi ng tulong. Diba? Oh, kung talagang totoo yung mga pinagsasabi ninyo, bakit kayo natatakot na ipakita sa taong bayan na totoo yung sinabi ninyo na mga binilag ninyo sa ating Pangulo, yung mga binabato ninyong paninira? Bakit hindi nyo mapatunayan yan? Diba? Eh ngayon na magtatago kayo dyan, magpapakampi kayo sa Supreme Court, aba, ang tatapang-tapang ninyo mag-vlog, tapos ganyan, magtatago din pala kayo dyan. Magpapakampi din pala kayo sa Supreme Court. Ano? Ito naman po mga kababayan, ano naman po ang magiging reaction nyo dito sa naging pahayag po ni Kong Marcoleta, mga kababayan? Sinabi niya na wala naman daw yung West Philippine Sea. There is nothing as a West Philippine Sea. Wala po yun. That is not creation by use. Oh? Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa, there is no West Philippine Sea. Biruan nyo na lang. Siya pa ay isang politiko at kandidato. Mga kababayan, papayag ba kayo? Bubutuhin niyo pa ba yan? Ang ganyang mga pahayag na siya mismo nangunguna na imbis na igit niya sa taong bayan na ang West Philippine Sea ay atin yan. Ano ba pakialam natin dyan sa China? Wala tayong pakialam dyan sa China. Ang unahin natin yung sarili natin. Kung ano man ang sabihin ng China, wala tayong pakialam dyan. Basta ang sa atin ay sa atin. Igiit natin ang sa atin. Kung tayong papayag, mga kababayan, na ganyanin na tayo. Papayag ba kayo dyan? Wala daw. West Philippine Sea, mga kababayan. Alam nyo sa lahat natin mga kababayan tayo mga Pilipino, yun ang mahirap mga kababayan Dapat nagkakaisa tayo pagdating po dyan sa West Philippine Sea. Dahil tayo ay Pilipino. Tayo po ay Pilipino. Pag-aari po natin yan. Walang pwedeng nagmamay-ari niyan, hindi tayong mga Pilipino lang. Yun lang po mga kababayan. No? Diba? Ngayon sasabihin niya ganyan. Ano po sa inyo mga kababayan? Ano po masasabi niyo sa naging pahayag po ni Marcoleta na wala daw sa mapa ang West Philippine Sea? Ito lang ho ang hindi natin maintindihan sa mga kababayan natin na iba. Bakit kailangan pa nila ipangalandakan, no? Na wala daw yan West Philippine Sea. Pag narinig ho ng China yan, mas lalong tumindi ang tension ng China dyan sa West Philippine Sea kasi kayo mismo na mga Pilipino, tinatanggi ninyo na walang West Philippine Sea. South China Sea, meron. Lalong tumindi ang tension ng China dyan sa ating mga teritoryo, mga kababayan. Diba? Bakit hindi natin magkaisa? Magkaiba man tayo ng paniniwala pagdating dito sa politika, pero dapat pagdating mo sa ating mga teritoryo, dapat magkaisa tayo mga kababayan, magtulungan mo tayo. Yun naman po ang pinakamaganda dyan Bakit hindi tayo magtulungan pagdating po sa ating mga teritoryo? Ganun naman dapat mga kababayan Tulad yan, sa ating mga politiko dyan, kayo ho dapat ang manguna. Kayo dapat po ang manguna na igiit ang ating mga karapatan dyan sa West Philippine Sea. Hindi na kayo pa mismo ang manguna na magsalita at makita ng taong bayan. Ano po ang sasabihin ng taong bayan sa inyo? Lalong-lalo na sa mga kababayan natin doon na nandun po sa West Philippine Sea pag narinig po yan, mga kababayan. Diba? Kaya please lang ho sa mga kababayan natin, yung mga ganitong pahayag. Ako mga kababayan, mag-isip na ho kayo. Bahala na po kayo. Nasa kamay nyo na po ang desisyon mga kababayan. Maraming salamat at magandang araw.